Praise God, purihin po ang Panginoon Diyos. Good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo, and I hope that you are all doing well. Ikaw man ngayon ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, ikaw ay may pamilya, ikaw ay single, ikaw ay may relationship. Ano man po ang ating pinagdadaanan, gusto ko po sabihin sa inyo, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Today po, tayo po ay dadako sa ating pong second installment ng ating brand new series for the month of May entitled Under Construction. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Under Construction. You are a work in progress. Bago po tayo dumako sa ating pong second topic sa ating pong series na ito, pwede po bang batiin muna natin ang Happy Mother's Day ang lahat po ng mga kananayan na nagdiriwang po ng araw po ng mga ina ngayon. Happy Mother's Day to all of you, sa mga nanay, sa mga nagpapakananay. Happy Mother's Day kung ikaw ngayon nanonood ka, nakikinig ka, pwede bang itag mo yung nanay mo, nandito man siya ngayon or wala, itag mo siya at batiin mo siya ng Happy Mother's Day. Sige po, bigyan ko po kayo ng mga ilang seconds. Happy Mother's Day sa nanay ko. Happy Mother's Day sa aking biyanan. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Praise the Lord. Ngayon po ay dadako tayo sa ating, kagaya ng binanggit ko po kanina, second installment na po ito. Alam niyo po, iba-iba ang paniniwala ng mga kultura at mga relihiyon patungkol po sa stages of life. Ngunit meron po tayong common ground na lahat po tayo pinaniniwalaan natin ito. Sa panahon po ngayon, karamihan ng mga tao ay naniniwala na meron pong 4 or 5 na pangunahing stages ng buhay ng tao. At lahat tayo dumadaan po dyan. At mas maiintindihan po natin ang kahulugan ng buhay kapag tinignan po natin ang bawat yugto nito. Makikita niyo po sa ating screen, ito po yung stage ng conception, or sa iba naman yung egg or seed. No? Yung pangalawa po yung birth. Una, conception. Pangalawa, birth. Pangatlo, growth, and then adulthood. Sa conception po, from 0 months yan hanggang bago ka ipinanganak. Dito nagsisimula ang buhay. The moment na nagsanib ang sperm at ang egg cell ng iyong mga magulang, wala pa siyang physical presence dito sa mundo, pero meron na po siyang buhay. Hindi man natin siya nakikita, pero kilala siya ng ating Panginoon at mahal siya ng ating Panginoon. At ito pong stage na ito, reminder po na ang buhay ay very valuable po yan sa mata ng Diyos kahit hindi pa po siya lumalabas. Kaya ibig sabihin, hindi pa po siya nakikita dito sa mundo, but the moment na na-conceive siya, life na po siya. Pangalawa, yung birth stage. Ito naman po yung from 0 to 1 year old. Dito yung paglabas ng baby sa mundo, yung kanyang first cry, first breath, first everything. Dito rin po nagsisimula yung kanyang relationship with people, especially sa kanyang family. Dito po sa mga panahon ito, super dependent pa ng baby. Kaya kinakailangan po niya ng love and care na matatanggap sa kanyang family. Sobrang importante po ito sa buhay niya, yung pagkikare sa kanya ng family. Yung pangatlo naman po, ito yung growth stage. Around mga 2 years old hanggang 21 years old po. From toddler, papunta po ng teenager hanggang maging young adult. Sobrang daming natututunan dito sa stage na ito. How to walk, how to talk, how to relate. Dito po nagkaka-crush, dito nagkakaroon ng relationship, dito po nag-aaral, and eventually, magiging independent na po siya. This stage is full of discovery, maniwala po kayo. Sino ba ako? Ano ba ang gusto ko? Ano ba yung gusto ko sa buhay? Paano ba magmahal? Paano humarap sa mga failures and even success? Now, yung pang-apat po na stage, ito po yung tinatawag nating adulthood. Ito po yung age 22, pataas yan. Ito po yung time na meron ka na talagang responsibilidad. Kailangan mo nang mag-decide para sa sarili mo, sa career mo, sa relationship, and even sa faith mo at sa future mo. Dito rin po sa stage na ito, nasusubok kung gaano katibay yung foundation mo doon sa growth stage mo and even doon sa birth stage. Ang adulthood po, hindi lamang po yan patungkol sa edad, patungkol din po yan sa maturity, kagaya ng pinag-usapan po natin last week. At kahit busy ka na sa age na ito, dito pa rin may chance po tayong mag-grow. Akala kasi natin, masyado na ako matanda, okay na ako. Meron ka pa pong ikalalago. Pwede ka pa rin po maging fruitful. And if you're a Christian, may mga taong tinatawag si Lord at the age of 40, at the age of 30. Now, let's look at it. Ito pong pag-uusapan natin yan. Evaluate natin kung tayo po ay lumalago pa ba or hindi na.
Samahan niyo po ako sa ating topic for this Sunday entitled Three Stages of Christian Life. Ito po yung tatlong stage ng buhay Christian. At maniwala po kayo, makaka-relate po kayo sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakakapanood ngayon. Ano yung tatlong stages ng Christian life? If you're excited right now, please type in the comment section, I am excited. 1 John chapter 2, verse 12 through 14. Ang sumulat po nito ay si Apostle John at ang sabi niya po sa mga recipient nito, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you have known the Father. Verse 14, I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Now, habang pinag-aaralan ko po ang salitang ito, tinanong ko po sa aking sarili, in what sense is the reference fathers, children, young men? Kukunin po ba natin ito literally or figuratively? Ito pong fathers, children at saka young men seems to refer, parang sinasabi po dito ni Apostle John, patungkol po sa mga specific class of Christians. Yung term po na fathers, children, young men, ito po ay figurative. Hindi po ito yung literal na tatay, hindi po ito yung literal na children kasi pwedeng tatay ka na physically pero sa pananampalatayang Kristyanismo ay baby ka pa rin. Malinaw na hindi siya literal sa mga sanggol. Hindi pa naman nakakabasa ang mga baby. Mga kabataang lalaki, hindi naman puro kabataan lalaki ang member sa church. Merong kabataan din pong babae. At tatay, hindi po yan literal na tatay kasi hindi naman puro tatay ang mga members sa church. With this understanding, when I was studying this passage of the scripture, I believe na ito pong si Apostle John ay nag-a-identify from the scripture ng tatlong basic groups of Christians na merong magkakaibang stages pagdating sa kanilang buhay Christian. Sa 1 John chapter 2 verse 12 to 14, si John ay nagsusulat. Ulitin ko po sa tatlong grupo ng mga tao, pakita mo nga sa comment section, tatlong grupo ng mga tao sa community na ito, mga bata, children, mga ama, fathers, mga kabataan, young men, at binigyan niya ng diin ang mga spiritual growth at mga tagumpay na nararanasan ng bawat grupong ito, pati sa kanilang relationship kay Lord at paano nila nalalampasan yung kanilang mga pagsubok bilang mga Christian. So in short, ito pong passage na to, ina-acknowledge po natin na meron pong tatlong stages of spiritual growth in Christian life. Childhood, yan po yung forgiven and knowing God. Pangalawa, yung young adult at saka yung matured stage, yan po yung pagiging tatay. So, tignan po natin yung pinaka-una sa lahat, yung verse 12 at saka yung 13c. Sabi po ng verse 12, I write to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Verse 13, I write to you, little children, because you have known the Father. Point number 1, yung pinakaunang stage, yung pinaka-basic na stage po sa ating mga Christian, ay yung tinatawag po natin the beginners. Ito po yung beginner stage. Ito po yung spiritual infancy. Pwede po bang ilagay natin or i-type natin sa comment section, the beginners. Sa Apostle John po, tinawag niya yung mga Christians, particularly sa verse na ito, bilang little children. Yung ibig sabihin po dyan sa verse 12 ng children ay teknion. Sa verse 13 naman ay paidion. Nang ibig sabihin ay patungkol po sa bata. Ito pong first word na ito, meron pong idea na kung saan sila po ay mga infant. So ibig sabihin, mga bata pa po sila sa faith. Now, sa mga bata pa po sa faith na narito, yung mga newly converted, yung mga wala pa pong 1-year-old dito sa church, or wala pa pong mga 2 years, or perhaps 10 years ka na pero baby Christian ka pa rin. Para po sa inyo yung verse na ito. Ito pong mga Christians na ito pong mga new believers, ay pwede kang ma-encourage sa pamamagitan ng sulat ni Apostle John. Bakit? Ano meron sa inyo? Una, beginners in Christ have new
life. Can you type that in the chat? New life. Sabi po ng verse 12, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven. Yung forgiven po na yan, galing po yung sa salitang Greek na aphiaimi, na ang ibig sabihin ay to send away, dismiss, pass over or by, to give up, yield, resign, to remit, forgive, pardon, to leave, depart from, to desert, forsake, to live, remaining or alone, to be live behind. Ibig sabihin, ang pagpapatawad po ni Lord ay nakakamtan natin sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kay Lord, pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagsuko ng buhay natin sa ating Panginoon. Now, ang pagpapatawad ni God ay hindi po nakabase sa pagiging perpekto mo. Hindi ito nakabase sa mga educational background mo. Ang pagpapatawad ni God, nakabase po ito sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Ito po ay isang regalo na kinakailangan nating tanggapin. We are forgiven because of Jesus, not because of your perfection, hindi dahil may college degree ka. And that's something na dapat po nating ipagpasalamat sa ngayon. When someone starts their journey with Jesus, kung ikaw po ay bagong mananampalataya, they are no longer the same. Ibig sabihin, hindi na po sila bago. Ang tawag po yan ng Bible ay new life. Binibigyan tayo ni Lord ng new life. Ibig sabihin, kung meron kang bagong buhay, kung ikaw ay 2 buwan pa lang o you have just surrendered your life to Jesus, Pastor, paano ako nagkakaroon ng panibagong buhay? The moment you've surrendered your life to Jesus, the moment you admit that you're a sinner and you cannot save yourselves by your own good works, you need someone stronger than you. You need someone na perfect. No one is perfect. Kaya naman po, kinakailangan pagkatiwalaan natin yung perfect na ginawa ni Christ. So the moment na sinurrender mo ang buhay mo kay Lord, nanampalataya ka sa Kanya at nagsuko ka ng buhay, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nagkakaroon ka ng new life. New life means new identity. Pakitype nga po sa comment section, new identity. They are no longer defined. Hindi ka na-define ngayon ng iyong past, ng iyong mga kasalanan at ng iyong mga failures. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Bagong pagkatawang tinanggap mo. Anak ka na ng Diyos. Hindi na alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, meron ka ng new identity. Pangalawa, meron ka ng new desires. Why? Kasi the moment, Pastor, kailan ko nare-receive ang Holy Spirit? Nare-receive mo ang Holy Spirit the moment that you surrendered your life, na tinanggap mo yung mensahe ng gospel na si Jesus Christ ay namatay para sa'yo. Si Holy Spirit nag-uumpisa ng mag-work sa life mo. Binibigyan ka ngayon ni Holy Spirit ng desire to know God. So, una, new identity. Pangalawa, new desire. Nagkakaroon ka ng mga new cravings. Hindi lang ito patungkol na sa laman. Patungkol na ngayon sa Bible study, sa life group, gusto ko mag-pray, gusto ko magpa-disciple, nagbabasa na ako ng salita ng Diyos. Hindi ko man fully nauunawaan lahat. Pero ang mga beginner, nagkakaroon sila ng uhaw. Nagkakaroon sila ng mga bagong priority. Paano ko malalaman kung nananampalataya na talaga ako kay Lord? Kung beginner ako, may bago ka ng identity, may bago ka ng desire, at may bago ka ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan yan? You have now the power to say no to sin and say yes to God. Why? Kasi nung una po tayong mga Christian, o nung hindi pa po tayo Christian, hindi pa po tayo follower ni Christ, ang sinusunod lamang po natin yung sarili nating kagustuhan. Kapatid, ngunit ngayon gusto ko po sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong pagbabago. Kasama mo ang kapangyarihan ng banal na spirito. Ibig sabihin, merong kang new identity, may new desire, may new power, hindi na karnal, hindi na kapangyarihan ng laman, kundi kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron ka ng new journey. Pakitype nga sa comment section, new journey. Sino po dito under na ng Right Start Lessons, naka-attend ka ng life retreat? This is just the beginning. Why? Kasi I want you to know, sa mga beginners po natin na ngayon, yung mga spiritual babies, growth is a process. Ang bagong buhay ay hindi agad perfect ha. Baka isipin mo, ano ba yan? Ang tagal ko naman maging perfect. Ayoko na nga. Huwag pong ganun. Ang bagong buhay ay hindi po laging perfect. Hindi agad perfect yan. Pero siguradong meron pong pagbabago. The journey of becoming like Christ begins here. Dito po yan, sa beginner stage. Paano po ako lalago? If you're a beginner in Christ, embrace the process. I-type nyo nga po sa comment section, embrace the process.
Pag sinabing embrace the process, meron po tayong product na inaasahan, Christ-likeness, kagaya ng tinuro ko last Sunday, Christ-likeness, at bago ka magkaroon ng product, you need to go through process. Meron po tayong tinatawag na discipleship journey, meron po tayong mga spiritual disciplines, at dadating sa punto ng buhay mo, minsan makikita mo yung iba, ang bilis ng process, sila hindi na nagmumura, ako nakakapagmura pa rin. Kapatid, don't compare your walk with others. Just keep walking with Jesus. Ang importante, naglalakad ka, nakasama ang ating Panginoong Jesus. Ano pa? You need to stay in a community. Kailangan mo ng spiritual family mo to help you grow. At ikaw ngayon na nakakapakinig dito, hindi pwedeng a-attend-attend ka lang. You need to find someone to mentor you, to coach you, to lead you into growth. Kailangan meron ka pong life group. At sa mga wala pa pong life group dito, join na po kayo sa mga life group. Nandyan po sa baba yung ating po mga online ushers to help you. Paano po makakahanap ng ating pong online life group? Kung gusto mo naman ng on-site life group, meron din. Trust God. Pagkatiwalaan mo na ang Panginoon is working in you and through you. Hindi mo pa makikita ngayon pero at least lahat ng nagbago nag-umpisa sa wala. 1 John chapter 5 verse 11 through 12. And this is what God has testified. He has given us eternal life and this life is in His Son. Yung buhay daw na walang hanggan na kay Kristo. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. Ang meron daw pong eternal life ay yung mga taong may Kristo sa puso, meaning nag-surrender na kanilang buhay. Pangalawa po, beginners in Christ have eternal life. Yung mga bago po nating mananampalataya, wag niyong isipin na pagka siguro 10 years na ako, kapag 15 years na ako, doon lang ako magkakaroon ng eternal life. No, 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 no. If you truly surrendered your life to Christ, the moment you've repented of your sins and accept Christ in your life as your Lord and Savior, you have eternal life. I write to you, dear children, sabi ng verse 13, because you have known the Father. Sabihin, meron na silang fellowship, meron na silang pagkakakilanlan sa kanilang Ama. Ito po yung definition ni John sa eternal life, yung known the Father. Tignan nyo, yung John chapter 17 verse 3, sabi ng Bible, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Mga kapatid, maybe infant ka pa ngayon o bata ka pa sa faith dahil kakasurrender mo lang ng life kay Jesus, pero meron ka na pong eternal life kay Jesus Christ. The Christian beginners, yung mga bago pa lang po sa pananampalataya, medyo meron pa silang carnality. Mas marami pa po silang mga carnal things na nagagawa kaysa sa mga spiritual cravings. Tingnan niyo maigi yung 1 Corinthians chapter 1 verses 3 verses chapter 3 verses 1 through 3. Basahin ko po sa Tagalog. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo, mga worldly. At sanggol, meaning sa English po, infants in faith. Sanggol pa sa pananampalataya. Ito po yung tinatawag natin mga baby Christians. Sabi ng verse 2, ang mga ipinangangarap ko sa inyo, yung mga simpleng aral lamang, dahil hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Sabi ng verse 3, dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Yan yung itsura ng mga baby Christians. Yes, tinanggap na nila si Lord, pero may mga parte sa buhay nila na na-overcome pa sila. Kagaya ng pag-iinggitan, yung mababaw na dahilan para sa pag-aaway-away. Sabi ng verse 3, hindi ba't patunay ito sa makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? So may mga kapatid po tayo sa pananampalataya na medyo may pagkakarnal pa po sila. Sabi 'di ba sa verse 3 sa English, mere infants in Jesus. Mga baby Christian pa po. Now tignan nyo, anong pinapakain ng Apostle Pablo sa kanila sa English? Sabi ng 1 Corinthians 3:2, I had to feed you with milk, not with solid food. Kinakailangan ko kayo pakainin ng gatas, hindi ng mga solidong pagkain. Why? Because you weren't ready for anything stronger. Hindi pa kayo handa. And you still aren't ready. Spiritual beginners, ang gusto nila, yung milk. Di ba yung mga baby, hindi mo naman pwede pakainin ng bulalo yan, ng steak o kaya ng chicken wings. Ang kinakain yan, gatas talaga.
At ganun din po kung ikaw yung tipo ng Christian na parang nalalaliman ka every time na nag-explain si pastor, pero nagsuko ka talaga ng buhay mo kay Lord, maaring ikaw ay spiritual beginner pa. Sabi ng Hebrews chapter 5 verse 13 to 14, for someone who lives on milk is still an infant. Yung nabubuhay ka sa gatas, baby ka pa. Walang baby na gatas pa rin ang iniinom hanggang ngayon. And doesn't know how to do what is right. Di ba pansin yung mga baby? Hindi niya alam kung ano tama at mali. Baby siya, tao na siya, pero hindi pa niya alam ang tama at mali. Pwede rin po natin i-apply yun sa ating Christian life. Christian na siya, nagsuko na siya ng buhay kay Lord, pero minsan hindi pa niya ma-distinguish ano yung tama at mali. Kaya baby pa kasi siya, kaya milk yung kanyang iniinom. Sabi ng verse 14, solid food is for those who are mature, who through training have the skill. Dahil daw sa training, dahil daw sa solid food, nag-mature na, they have the skill to recognize the difference between right and wrong. Alam na nila ngayon yung tama at alam na nila yung mali. Kaya huwag kang magtataka minsan, meron tayong kasama sa live group sa church na nagsuko naman talaga ng buhay kay Lord. Kaya lang may mga wrong habits and practices siya na minsan akala niya okay lang pero mali pala. Kasi baby Christian pa siya. Kaya importante, pakainin natin sila ng pakainin ng gatas hanggang lumaki po sila. They need it. Mababaw lang muna. Pangalawa, yun lang po kasi yung kaya nila. Kaya kung ikaw ay Christian, stay happy. Stay happy with spiritual meat for the meantime. Don't be too hard to yourself. At kung ikaw naman ay medyo matured Christians, do not be hard to other baby Christians. Why? Kasi dito po, the most elementary thing na pwede mong sabihin dito sa mga baby Christians na ito, ay sila'y pinatawad ng Lord at meron siyang bagong relationship na kay Lord sa pamamagitan ni Jesus Christ. You are forgiven. Patuloy lang po natin ituro yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sabi po ng verse 13, I write to you young men because you have overcome the evil one. Verse 14b, I write to you young men ulit because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one. Pangalawa po, itong stage na to, ito naman po yung the overcomers. Ito yung overcomer stage. Meron na po silang spiritual victory. Si Apostle John po, tinawag po itong mga young men. Type nyo nga po sa comment section, young men. Ito pong expression ng phrase na ito na young men is not literal. Kagaya po ng sabi ko kanina, young men, hindi naman lalaki lang ang tao dun sa church, may mga babae. Ibig sabihin, the Apostle John was addressing this figuratively speaking. It refers to all men, to all male, to all people na nandun sa church, even sa female na mga nandun bilang mga strong in the Lord, malalakas na, mga overcomers, nakakapag-overcome na. Now, pakinggan nyo maigi. Etong mga overcomers na ito, etong may mga nakakaranas ng spiritual victories, they are not perfect. Hindi po sila hindi na nagkakasala, nadadapa pa rin sila. Ngunit ang kanilang pananampalataya, pakinggang maigi, yung kanila pong pananampalataya ay nagkakaroon ng panahon upang subukin as time goes by. At nagpapakita sila ng tunay na pananampalataya na kung saan kaya nila mag-overcome ng tinatawag po nating mga problema, mga temptation, mga trials. Pag tignan nyo, ano yung mga halimbawa? Una, yung overcomer, tumalikod na talaga siya sa dati niyang buhay sa kasalanan. Halimbawa, ang isang tao, dating lulong, may mga tao ngayon, may mga overcomer na dating lulong sa alak, lulong sa droga, lulong sa sugal. Ibig sabihin, hindi niya na talaga nagagawa ito. Overcomer na siya. Pag baby Christian ka pa, mga 2 months ka palang Christian, 3 months, minsan napapainom ka pa rin ng alak, minsan napapataya ka pa rin sa sugal. Yung po yung mga kaibahan ng baby Christians at mga overcomers. Yung mga tuluyan na po talagang tumalikod, ano pa, pagpapatawad sa mga nakapanakit, merong nang abuso sa'yo, yung iba hindi nila mapatawad, pero Christian na sila, baby pa sila doon sa area na yon. Pero yung iba, kaya kong patawarin sila. Hindi ko pinipiling magiganti, pinipili ko na makipag-ayos kahit nasaktan ako. Ano pa, pagtitiis sa pagsubok,
Yung bang nananatili silang tapat sa Diyos kahit walang trabaho, nawalan ng trabaho, nagkasakit, o iniwan ng mahal sa buhay. Yung mga baby Christian, pag nawalan ng trabaho, pagka nagkasakit, kapag ka iniwan ng mahal sa buhay, maaaring tumalikod. Ayoko na, akala ko ba mahal ako ni Lord? Di ba ganyan yung mga baby? Pero ito mga overcomers, mga young men, medyo matatag na sila. May paninindigan na sila. Ano pa? Yung pagpapakita ng katapatan, yung tapat ka sa faith mo, tapat ka kay Jesus Christ, kahit na pinapersecute ka, kahit na pinagtatawanan ka, kahit pinipigilan ka ng pamilya mo, ng kaibigan mo, yung mga baby ganito. Pag pinigilan ng kaibigan, tinablan ng kaibigan, at pinigilan ng magulang, titigil na sila. Kasi baby pa sila. Di pa nila kayang i-resist. Pero ito, medyo young men na siya sa faith, kaya niya nang ipaglaban yung kanyang faith. Amen. Pwede po ba i-type sa comment section, amen? Now, ano itsura ng mga overcomers? Overcomers are spiritually consistent. Type nyo nga po sa comment section, consistent. Ito po ay meron na po silang katatagan. Malalim na sila, medyo malalim na yung kanilang paninindigan, at malabo na silang sumukat umatras. In short, hindi sila aayaw. Being spiritually consistent means having steady, faithful walk with God. Not just during good times, ha. Hindi lang dahil okay yung situation sa pag-aaral ko, hindi ako susuko. Paano kung biglang may mangyari? In good times, okay mag-serve kay Lord. Pero nasusubok yung mga overcomers kapag ka hindi na good ang times. Kapag ka may dumadaan sa matinding pagsubok, kapag ka hindi tag-ulan, dry season, tagtuyot yung pitaka, tagtuyot yung buhay, tagtuyot sa family, kahit may mga spiritual battles, tuloy pa rin po sila. Ulitin ko po mga kapatid, it's not about being perfect, but about being persistent. Yung tuloy-tuloy ka kahit may pinagdadaanan ako. Spiritual consistency po ang tawag dyan. Hindi po ito pagiging malakas sa mga occasion. It's about being steady. Na kahit nangihina ako, tutuloy-tuloy ako. Paano ako magiging steady? Paano ako magiging consistent? Importante po yung PLDT. PLDT is the key. Prayer meeting, life group Lord's Day, devotion and training. Yan po yung nagpapatibay sa atin. Pakinggan niyo po itong mabuti. Being an overcomer means that no matter what happens, listen to this, you won't let go of God and you won't let trials defeat you. Yan ang overcomer. Kahit anong mangyari, di na ako baby, kakayanin ko because I am an overcomer. I-type nyo nga sa comment section, I am an overcomer. Kung ikaw ay overcomer na, nandiyan ka na sa level na yan, I praise God, magpakatatag ka, wag na wag mong babaliwalain yung ating PLDT, yung ating relationship sa ating Panginoon. Pangalawa, overcomers have scriptural conviction. Pakita sa comment section, conviction. Una, consistency. Ngayon, merong conviction. And the Word of God lives in you. Yung source ng kanyang consistency sa buhay, pagiging Christian, at yung kanyang lakas sa pagiging Christian, ay bunga ng salita ng Diyos. What is spiritual conviction? It refers to firm, deeply rooted, malalim na paniniwala na nakabasa sa salita ng Diyos. Hindi sa opinion, hindi sa emosyon, at hindi sa kultura. Ito pong conviction na ito, spiritual conviction, ito po yung ating compass, ito po yung ating mapa, nanggagaling po sa salita ng Diyos. Ito po ay katotohanan na nag-guide sa mga believers na kagaya mo at kagaya ko, sa mga decision natin, sa behavior natin, paano tayo makisalamuha, sa attitude natin, kahit na inconvenient ang nangyayari, kahit na unpopular itong ginagawa ko, kahit masakit, basta alam kung tama gagawin ko siya. Kapatid, ang mga overcomers, hindi po sila nagre-rely sa hype ng emotion. Magsaserve ako or emotionally high ako eh. Paano pag hindi na high emotion? Overcomers don't rely on hypes or emotions. They stand firm because God's word lives in them. Sabi po ng Psalm 119:105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Ginamit ng psalmist na illustration itong lampara sa gitna ng matinding kadiliman, ang salita daw ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang paa. Mga kapatid, ang conviction mo ba ay galing sa salita ng Diyos? O kung ano na lang yung uso, yun na lang gagawin mo? Kapatid, isa sa mga pinaka-perfect example,
Hindi pala isa. Ang pinaka-perfect example, pagdating sa biblical conviction, wala nang iba kundi si Jesus Christ. Na ginamit niya yung scripture para i-resist si Satan sa mga temptation. Kaya kung babasahin niyo yung Matthew chapter 4, verses 1 through 11, imagine niyo lahat ng pang-rebuttals ni Jesus, salita ng Diyos, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Yung conviction ni Jesus Christ, let's put this very carefully, yung conviction ni Jesus Christ, hindi nakabase sa convenience, hindi nakabase sa comfort, hindi nakabase kung ano opinion ng demonyo, opinion ng magulang niya, nanay niya, tatay niya. Hindi opinion ng kanyang mga disciples, hindi opinion ng sino man. Ang kanyang conviction ay nakabase sa scripture. Kaya meron siyang lakas ng loob at consistency na magpatuloy. Ganon din dapat tayo. Dapat mag-build po tayo ng conviction based on God's word, not just feelings. Sa mundo po na sobrang daming advice, sobrang dami ng opinion, we live in a highly informative era na kung saan lahat na lang pwede mong matutunan instantly. Sa mundo po na sobrang advanced, mag-advise, sobrang dami ng advice, opinions, and trends, madali pong madala. Kapag ka ikaw ay baby Christian, importante yung PLDT, yung salita ng Diyos. Pero ang overcomers, iba yan. Pakinggan nyo maigi ito. Overcomers, ang mga overcomers, hindi lang basta nadadala sa uso. They filter, sinasala nila, they filter everything based on the Word of God. Salain mo yung mga pinaniniwalaan mo gamit ang salita ng Diyos. If you're an overcomer. Pangatlo, overcomers are successful conquerors. Uy, una, consistent. Pangalawa, may conviction. Pangatlo, conquerors yan. Sabi ng Bible sa Easy Version, young men, I have written to you because you are strong. You continue to obey God's message and you have won against Satan. Pag sinabi pong you have won against Satan, yung Greek word niyan, ibig sabihin niyan to subdue, to overcome. Na pagtagumpayan niya yung mga pinapain sa kanya ni Satanas. Again, uulitin ko po, ito pong mga overcomers na to, hindi po yan perfect. Pero may napagtagumpayan sila sa spiritual battle. May napapagtagumpayan. At ang matindi, halata ng iba yung panalo nila. Alam niyo mga kapatid, kung gusto mong manalo, hindi mo kinakailangan maging perfect. Sana perfect muna ako para manalo ako sa spiritual battle. No. Hindi mo kinakailangan maging perfect para manalo. Hindi sinasabing perfect itong young men na to. Pero may mga laban silang napagtagumpayan. Likewise, ganun din po sa atin. May mga struggle ka ngayon, pero I pray na pagtatagumpayan mo yung mga struggles na yan. Yung dating magagalitin ka, reactive ka, konting ano lang, galit na galit ka, meron kang anger issue, pero ngayon natututo ka na magpasensya. Paano lumakas? Type nyo nga sa comment section, how? Paano lumakas? Your obedience, listen to this very carefully, your obedience makes you spiritually strong. Di ba sabi dun sa binasa nating verso, you continue to obey God's message. Paano ka lumakas spiritually? Paano ka maging overcomer? Patuloy kang sumunod sa salita ng Diyos. Kapatid, hindi mo kinakailangan magmukhang malakas. Ang patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Kaya kahit simpleng pray lang, kahit pagod na ako, magpe-pray pa rin ako. Pagod ako, may pinagdadaanan ako, heartbroken ako ngayon, I'm in a painful situation, I'm still gonna obey God's word. Doon ka lalago. At ang katagumpayan mga kapatid, nakikita yan ng nasa paligid mo. Halata, maniwala kayo. Hindi mo kailangan ipagyabang yan, makikita yan sa buhay mo. Makikita ng mga tao, bakit ganun ka, may kapayapaan ka. Sa mga decisions mo, may pagbabago ha. May transformation ha. Yung mga barkada mo, yung mga kaibigan mo, uy, hindi ka na sumasama sa inuman ha. Hindi ka na sumasama sa mga kabastusan natin ha. Hindi ka na sumasama sa mga chismisan natin ha. Mga kapatid, hindi mo kailangan i-preach agad yan. Hindi ko sinasabing hindi ka na mag-share ng Word of God. Pero minsan, ang pagbabago ng isang tao, ang pinakamalakas na sermon. So kung feeling mo na nasa gitna ka ng spiritual battle ngayon, anong masasabi ko sa mga Christians na nag-overcome, may patuloy na pinagdadaanan, kung feeling mo na nasa gitna ka ng spiritual battle ngayon, don't quit. Come on, type ka rin the chat, don't quit.
Huwag kang hihinto, huwag kang susuko, huwag kang bibigay. Keep on obeying God. Keep on fighting. You are not just surviving. You're an overcomer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pangatlo po, napakaganda nito. Sabi po ng verse 13, I write to you fathers, hindi lang mga young men ang sinulatan ni Apostle John. Fathers, because you have known Him who is from the beginning. Ganon din po sabi ng verse 14, I write to you fathers, because you have known Him who is from the beginning. Pang-apat po, the disciples. Ito po yung spiritual maturity. Overcomers, ito naman mga disciples na talaga. Yung mga tatay sa pananampalataya. Yung someone na naglilid na ng ibang tao. Yung una, hindi siya naglilid ng tao, pero kaya niya mag-overcome. Meron ng maturity. Pero ito matindi, dadagdagan pa yung kanyang maturity kasi natuto pa siyang mag-disciple. Si Apostle John, tinawag niya ibang Christian doon bilang mga fathers. At ang expression ng fathers na ito ay hindi literal. Kasi hindi naman lahat ang nandun tatay lang. May mga nanay din na naroon. So, ibig sabihin, yung father na tinutukoy dito ay figurative. It likely refers in this passage to Christians bilang male, female, na nakaabot na ng spiritual maturity. Now, tanong, paano ako makaka-reach ng aking spiritual maturity? How? Una, be a disciple of Jesus. Be a disciple of Jesus. The reference is likely to Jesus. Ang ibig sabihin niyan, who was from the beginning. Ang tinatutukuyan po dyan ni Apostle John, walang iba kundi si Jesus Christ. Yung kilala mo na si Jesus Christ. Ito pong verse na to, na pinapakita na yung mga mature believers ay dumating po sa state ng maturity kasi kilala nila si Lord, in love sila kay Lord, at nagkaroon sila ng kaunawaan kung sino si Jesus Christ. At kung ano yung ginawa ni Jesus Christ para sa kanila. In short, malalim yung kanilang relationship kay Jesus. Yung pagiging disciple ni Jesus, ang ibig sabihin po niyan, kilala mo dapat siya ng personal. Sinusunod mo dapat siya araw-araw. Namumuhay ka dapat ng kagaya niya. At hinihikayat mo ang ibang tao, classmate mo, nanay mo, tatay mo, na makilala rin si Jesus Christ ng mga taong yan. Hindi, ulitin ko po, hindi po ito tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging willing na sumunod sa Kanya habang buhay ka pa. Paano maging disciple ni Jesus Christ? Do not be a fan, be a follower. Marami kasi dito sa church natin at sa ibang mga simbahan at sa buong Christianity, marami kilala naman talaga natin si Jesus Christ eh. Alam yung Bible stories, alam natin yung pangalang Jesus, umaattend tayo ng church, pero hindi talaga tayo sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na ang pagiging disciple ay hindi lang about knowing the facts about Jesus. O kilala ko si Jesus, yung namatay. O ano pa? Siya yung pinagdiriwan tuwing Pasko. Ano pa? Siya yung baby. Ano pa? Hindi lang to patungkol sa pagiging alam mo, o yung kaalaman mo patungkol kay Christ. Kundi this is about knowing Him personally and living like Him. Gaano po ba siya kilala? Pwede kasing kilala mo yung presidente pero wala kang personal relationship sa presidente. Ganon din po kay Jesus Christ. Pwedeng kilala mo si Jesus Christ pero wala kang personal na relationship kay Jesus Christ. Why? Because you are not spending time with Jesus Christ daily. Spend time with Jesus Christ daily. Kung gusto mo talaga makilala si Jesus Christ, who is from the beginning, kailangan mo mag-invest ng oras at kailangan mo mag-invest ng time sa Kanya. Mga kapatid, hindi ka magiging close sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, kung hindi ka nagsusumikap, hindi mo kinakausap at hindi mo pinakikinggan. Ganon din po pagdating kay Jesus Christ. Spend time with Jesus Christ. How can I spend time with Jesus Christ? Andun po sa PLDT na yun. Live like Jesus in everyday life. Ang tunay na disciple, ginagaya niya yung ugali ni Jesus Christ. Compassionate, obedient, humble, at maka-Diyos. Uulitin ko po, si Jesus Christ perfect. Pero tayo sumusunod sa Kanya. Hindi po perfect. Pero dapat meron kang desire na sumunod sa Kanya. Sa school, sa work, sa bahay, sa online, tanungin mo sarili mo. Kagaya ng series natin last month. What would Jesus do kung siya ang nasa situation ko? Dapat yung ating pong lifestyle, nagre-rep po yan. Yung ating pong lifestyle, reflection po yan kung sino yung sinusundan mo.
So kung si Jesus Christ ang sinusundan mo, nagbabago yung lifestyle mo. Hindi mo kinakailangan sabing Christian ka. Dapat obvious yan sa gawa. Una, paano ko tumungtong sa spiritual maturity? Be a disciple of Jesus. Pangalawa, make disciples for Jesus. Ito yung matindi. I write to you, Father, sabi sa verse 13. Ibig sabihin po niya sa Greek, pater. A father, an elder, senior, father in image. Ito matindi. A spiritual father. Father by obligation. Hindi father lang ng dahil naging tatay ka, nakabuntis ka, tatay ka, tapos wala ka namang, hindi, wala kang responsibilidad, hindi mo ginagampanan yung obligasyon at responsibilidad mo. Naging tatay ka lang, but by obligation and responsibility hindi. So sabi ng Greek dyan, father by origination, pinagmulan. Ibig sabihin, itong mga disciple na ito, yung mga level, sa level na ito, they have produced spiritual offspring. Nakapag-produce na sila ng kanilang mga inanak sa spirito, yung mga sons and daughters in faith, yung parang si Apostle Paul kay Timothy at kay Titus, my son in faith. Nakapag-produce sila ng kanilang son and daughter in faith by leading others to Christ. A disciple o a discipler is a mature person. Sino ba itong mga discipler na to? Ulitin ko, hindi po sila perfect. Pero meron silang maturity at yung kanilang maturity, meron na po silang kapasidad na mag-guide at mag-mentor ng ibang tao sa process na kanilang pinagdaanan. Ang tawag po natin dyan, mga spiritual parent. Kung naririto ka ngayon umaattend, I want you to tag your spiritual parents. Sino yung nag-guide sa'yo ngayon? Sino yung nagme-mentor sa'yo ngayon? Sino yung discipler mo ngayon? Yung intentional na nagko-correct sa'yo, intentional na kamusta yung tithes mo, kamusta yung devotion mo, kamusta yung family mo, kamusta pag-aaral mo. Sino yung intentional na nagdi-disciple sa'yo? Itag mo dyan sa comment section at pasalamatan mo. Sabi mo, ma'am, dad, pastor, ate, pastora, salamat, my spiritual parent. Ibig sabihin, these are mature believers, yung mga tinagpo ninyo. Hindi perfect, pero may certain degree of maturity na naglalakad sila kasama si Jesus. Kilala nila si Jesus. Palalim ang kanilang pagkakakilala kay Jesus. At hindi lang yun. They are now producing spiritual offspring. By what? By making disciples. They are helping others grow in faith at ginaguide nila patungo sa pagsunod kay Kristo. Parang natural life po yan, yung mga tatay, hindi lang yan provider. Hindi lang, sila rin po ay nagtuturo, nagaguide at nagpapalaki ng anak. Ganon din po sa spiritual life. Meron pong akong mga dinidisciple na tinuturing ko mga sons in faith at daughters in faith. Ang mga mature believers ay tinatawag na mga discipler, spiritual parents, na sila po, kami po, personally, tumutulong po na lumago, tumutulong po kami sa ibang tao na lumago din po sa kanilang pananampalataya. Ano pwede natin matutunan? Kung matagal ka ng Kristiyano, it's time to disciple someone. Hindi sapat na lumalago ka lang, pero okay naman po yun. Kaya lang tinatawag tayo ni Lord na magparami, hindi lang ng attenders ng church, kundi ng disciples ni Jesus Christ. O ang tanong, may mga tao ba sa paligid mo na pwede nang i-guide sa faith? Pwede mo nang i-invite sa small group, kaibigan mo, anak mo, ka-office mate mo, kabarkada mo, kapamilya mo. Start by building relationship. Pray with them. Invite them sa mga live group sa church natin. Turuan natin sila ng mga basic habits. Panalangin, pagbabasa ng Bible, pagsunod sa Diyos. Kapatid, hindi mo kinakailangan maging perfect para maging disciple. Yan ang misconception sa atin eh. Ang discipler ay hindi kailangan super galing o flawless. Ang importante na una ka lang, siguro na mga ilang hakbang sa journey ng faith. Hindi mo may encourage yung isang tao na mag-life retreat kung ikaw mismo hindi ka pa nakapag-life retreat. So at least dapat nakapag-life retreat ka, meron kang malalim na pananampalataya kay Lord, gusto mo siyang sundin, nagkakaroon ka ng desire na ilid yung family mo kay Christ, handa ka dapat tumulong sa iba. Tandaan mo ito kapatid, ang pagiging discipler ay hindi pagiging expert, kundi pagiging faithful at available. Kaya be intentional in your relationship. Kung matured ka na sa faith, huwag mo yung itago yan. Use your life to lead others to Jesus Christ. Maging spiritual tatay, maging spiritual nanay ka na sa ibang mga tao, yung mga nangangailangan po ng gabay. Making disciple
Making disciples is not a church program. It's a personal calling by Jesus Christ sa ating po mga buhay. Umpisahan mo. Sabi po ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kapatid, kung ikaw ay Christian na at matagal ka na, nakaka-overcome ka na ng mga temptation, ng mga trials, at alam mo sa sarili mong tinatawag ka ni Lord, tumugon ka sa kanyang kapanawagan na maging spiritual father or father in faith or mother in faith na mga taong nangangailangan din ng tulong. Minsan din may umakay sa'yo. Minsan din may nag-disciple sa'yo. Kaya mo yan. Isa sa mga karakteristik po ng spiritual father, sila po ay nakakapag-reproduce ng mga followers din ni Christ. Let me end with this. 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Sabi ni Apostle Paul na nagkakagulo sa Corinth, you may have 10,000 teachers in Christ. Pwedeng maraming magturo sa inyo patungkol kay Lord. Mga teachers, mga preachers. But you don't have many fathers. Di marami tatay ninyo. Through the good news, dahil sa gospel, si Apostle Paul, sabi niya sa mga taga-Korinto, I became your father in Christ Jesus. Tatay siya sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. Kapatid, pwede kang makinig kung kani-kaninong pastor o teachers. Kahit 10,000 pa, kahit 1,000. Pero isa lang ang spiritual father mo. Isa lang ang father in faith mo. Don't get me wrong. Our spiritual father, isa lang. God the Father. Pero in faith, humanly speaking, merong mga inilagay si Lord para magpastol sa buhay mo. Ang tawag po natin dyan ay mga spiritual parents. Parents in faith. Kung gusto mong lumago, mangyayari lamang yan kung ikaw ay magde-desire at susunod. Pagsunod sa Panginoon ang susi sa paglago. Gusto mo na mag-lead ng life group ngayon, china-challenge kita. Lead a life group today. Invite someone to Christ. Kung ikaw naman ngayon ay nasa beginner stage pa lang, spiritual infancy, china-challenge kita. You grow. Lagi kang umattend sa ating mga PLDT. Magpa-disciple ka so that you can overcome spiritual battles. At kung tumungtong ka na sa stage na kung saan meron ka ng spiritual maturity, kapatid, huwag mong tanggihan ang kapanawagan ng Panginoon to lead someone to Christ. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for this evening, this afternoon, this morning. Panginoon, ang dalangin ko sa kapatid ko pong ito. If you're tired of being weak in terms of yung lahi kang nalalaglag sa kasalanan, it's time to become an overcomer. Kapatid, importante na lumalago tayo because growth is intentional, growth is normal, and growth is expected. At kung ikaw naman ngayon, you want to become a beginner. Pastor, I want to become a beginner. Hindi ako discipler, hindi ako overcomer, hindi rin ako beginner. Wala akong personal relationship kay Jesus. Then right now, you need to accept and believe in Jesus as your Lord and Savior. Repent of your sins and put your faith in Him. You need to surrender your life. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. Starting today, Lord, I am putting my faith in You. And I am surrendering my life to You. I confess that You are my Lord, and starting today, Lord, help me to follow You. Help me to become a beginner na kung saan, Lord, magkakaroon ako ng bagong buhay, bagong desire, bagong journey, at meron po akong eternal life. Kung ikaw naman ay matagal ng Christian, ikaw naman ay isang overcomer na at nadapa ka ngayon, may pinagdadaanan kang matindi, I encourage you, be consistent again sa iyong devotional life. Be consistent again sa mga PLDT. Yung conviction mo dapat galing sa salita ng Diyos. Father, I pray that You help that soldier of yours na bumagsak ngayon ay makabawi. Kaya mo kasi
kasama mo ang Panginoon. At sa mga spiritual leaders na nandito, mga disciples, keep on discipling people. Kahit mahirap, kahit challenging, basta tinawag ka ng Panginoon, magpatuloy ka. Lord, I pray for healing, provision and restoration, and breakthrough to all of us. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus. See you again for the third installment of our May series entitled Under Construction, You Are a Work in Progress. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless.